aking mga katanungan. Pwede ko bang malaman kung ano ang iyong pangalan, edad at kung taga-saan? Ako nga pala si Christian Loy Capoy, 20 taong gulang at nakatira sa poblasyon Danao City. Ano ang mga paghahanda na iyong ginawa nung nalaman mo na may paparating na bagyo? Nung nalaman namin na may paparating na bagyo, ay una naming ginagawa ay bumili ng mga kailangan namin tulad ng pagkain, inumin at mga pangliwanag tulad ng solar lights. Noong nananalasa ang bagyong Tino, ano ang pangyayari na inyong naranasan? Ang naranasan namin ay mabilisang pagbaha. Hindi namin inaasahan na babaha pala sa lugar namin kasi inaakala namin na mahina lang ang tino at hangin lang yung dala, pero hindi namin inaakala na tubig din pala ang dala ng tino. Pagkatapos ng bagyo, ano ang iyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Una-una namin ginagawa ay nilinis namin ang bahay kasi kailangan talaga namin linisin kung saan kami doon makapagpahinga, makapagluto at makapagkain. Mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Madami ang natanggap naming mga relief food at ang mga laman doon noon ay bigas, dilata at instant noodles. So ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawala ng mahal sa buhay at nawala din ang kanilang mga bahay? Ang masasabi ko lang sa kanila dahil alam kong mahirap ang kanilang nararanasan dahil hindi lang sila nawalan ng bahay, kundi nawalan din sila ng mahal sa buhay. Ang masasabi ko lang sa kanila ay laban, huwag mawala ng pag-asa dahil nandito lang ang Diyos at hindi tayo pababayaan. Ano ang aral na iyong nakuha pagkatapos ng bagyo? Ang aral na nakukuha ko pagkatapos ng bagyo ay kailangan talaga nating maghanda, malakas man o mahina ang bagyo dahil hindi natin alam ang posibleng mangyari pagdating ng bagyo. So, tapos na tayo at maraming salamat sa iyong pagbahagi ng iyong karanasan sa bagyong Tino.